Good evening sa inyo. Katatapos ko lang kumain habang nagiinom kami ni Mrs. San Miguel, Bekenemen. Pag-usapan natin yung mga katanungan nyo para makapagkwentuhan tayo dito sa ating vlog. Si Dio ba to? Si Diyosa Balyebas yan. Oo. Katrabaho ko yan si Dio sa call center dati. Napakabait niyan. First question. Sa dami ng mga marites dyan, alam niyo na, how did you guys make sure that you'll be committed to each other? Not just to be in a relationship together, but deciding to be committed now. Stay happy both. Napakaganda ng question mo. Pang ano yan? Pang radyo. Para sa akin, ang pagiging committed is a choice. So, once na mahal mo ang isang tao, hindi mo pinipilit yun na maging committed ka. Kusa yun na gugustuhin ng sarili mo na maging committed dun sa relasyon nyo. Lagi kasi namin pinipili yung isa't isa. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit na minsan ilang araw kami hindi nag-uusap, sa bandang huli, hinahanap pa rin namin yung isa't isa. Hindi lang kasi kami mag-partner, naging mag-best friend din kami. So, para sa akin, importante yan sa isang relasyon. Yung bukod sa mag-partner kayo, ay mag-best friend din kayo. Kasangga nyo yung isa't isa. Ikaw, Beb, anong sikat mo doon? Commitment is always a choice. At the end of the day, kahit anong pagkakamali or flaws ng iyong partner, kung talagang gusto nyong mag-stay sa isa't isa, ay mag-i-stay kayo. at mafi-fix niyo everything. So, thank you very much, Dio, sa iyong napakagandang question. Next, from Sheila Eugenio. Kung babalik ka 20 years ago, may gusto ka bang baguhin na desisyon sa buhay mo? Ako wala. Kasi siguro yung mga hindi magaganda, naging aral na lang talaga yun. Naging aral para maging better version of yourself. Naging part yun ng pag-grow mo bilang tao. So yan, wala siyang babaguhin. Ako naman, kung babalik ako 20 years ago, marami akong babaguhin. Kasi, ang dami kong kalokohan ng kabataan ko. Ang dami kong sinayang na panahon ng kabataan ko. Kung mababalik ako 20 years ago, doon sa panahon na yon, mas pipiliin kong mag-focus sa aking pangarap. Kasi nangyari sa akin 20 years ago ng kabataan ko. Masyado ako naging mabarkada. Alam mo yun, laman ng kalye, mabisyo. Ang dami kong sinayang na oras. Kaya ngayon tumanda ako, doon ko na-realize na sayang yung mga panahon. Kung babalik ako 20 years ago at doon ko itatama yung mga mali ko, siguro mas maganda yung buhay ko ngayon. Maaari ka mawalan ng pera, mababalik mo pa yung pera kung masipag ka, pero yung oras kasi hindi na eh. Huwag mong sinasayang ang oras. Ayan, payo ko yan sa mga kabataan na nanonood ngayon. Huwag nyo sirain yung future nyo sa konting panandali niyang saya kasama yung mga tropa o barkada o bisyo. Maling-mali yan. Pagsisisihan nyo yan pag kayo umedad at nag-mature. Thank you very much, Sheila, sa iyong napakagandang question. Si AJ Gutierrez. AJ, tropa yan sa Mabuhay and sa Makati. Magkano po nagagastos nyo kada labas nyo, especially po yung eating moment? Yung sa gastos kasi, AJ, depende. Depende sa cravings namin. Depende rin sa budget namin. Kung gusto namin kasi at may pera, lalabas kami sa medyo mas mamahaling kainan, matikman lang ba o ma-experience kahit papano. Hindi kami mayaman. Lagi namin sinasabi yan sa vlog. Lagi lang namin tinitreat yung sarili namin pag may sobra kami. Ayun yung paraan para mag-relax sa, alam mo yun, sa mahabang stressful na week ng trabaho. Pero minsan pag walang-wala naman, sa bahay lang kami, chichirya. O kaya fishball, lomi. Minsan kahit may pera, mga street foods. Alam mo yun, nakakapagpasaya kasi yung street foods eh. Sasarapan talaga kami dyan. Calamares, mahilig to sa yung mga tusok-tusok. Depende yan sa cravings and depende yan sa budget namin. Next question, galing kay Ivan. Shout out, Ivan! Saan nagsimula ang Angel Boga? Ano ang mga pinagdaanan at naranasan sa streets? Nagsimula akong magliwaliw sa streets. Ano pa lang ako, 13 years old to 14 years old pa lang ata. Laman na ako ng kalye. Ang dami kong pinagdaanan sa kalye. Siyempre, nandyan yung mga kakulitan days, which is hindi ko ina-encourage yung mga bata, no? Mga tropa-tropa, away-away. Nandyan din yung tukso sa mga bisyo-bisyo. Nandyan din yung tukso sa mga babae-babae. Lahat po yan, hindi ko pinagmamalaki pero naranasan natin. Ayan din po yung sinasabi ko sa anak ko na wag niyang isa sa walang bahala. Wag niyang uugali dahil hindi ho maganda. Kaya nga sabi ko kanina doon sa question, kung gusto kong bumalik 20 years ago, yan yung gusto kong baguhin. Gusto kong itama. Walang masama sa paglalagi sa kalsada. Basta wala kang ginagawang kalokohan, wala kang tinatapakang tao, at lumalabang ka ng patas. Kahit yan si Ivan, laking streets din yan. Kasama natin yung tumatambay sa Blackton Hood. So, I'm proud dun sa mga kapatid natin dyan sa Blackton Hood. Ayan talaga yung mga kasama ko since day one. Alright guys, habang nandito tayo nagwo-walking, answer ulit tayo ng ibang question, ano? From
Odi Boy sa Looper Templo Jr. Templo, what's up? Tanong lang po, Idol, kailan ka ulit gagawa ng kanta? Matagal na akong retiro sa rap, nakapag-decide na ako na uminto na sa rap kasi nagpo-focus na ako sa family, nagpo-focus na ako kay Mrs., sa anak ko, and sa career. Hindi mga nagawa kong kanta noon ay satisfied naman ako. So, palagay ko kasi wala na akong dapat patunayan sa rap. Nag-enjoy naman ako ng mga panahon na nagra-rap pa ako. Andito na lang ako para sumuporta sa mga katulad nyo na nagra-rap. Nakikinig na lang ako habang ako'y gumagabay din sa ibang mga katulad nyong rappers. Sana, Templo, minsan magkita tayo. Di pa pala tayo nakikita in person. Shoutout sa'yo, brother. From Garcia, ano ang pinaka-worst na nangyari sa buhay mo? Ay, si Bingo. Pinaka-worst na nangyari siguro sa buhay ko is yung nagkaroon na kami ng broken family. Kasi kahit sino naman mahirap na tanggapin yung broken family. Kasi pagka-graduate ko ng high school, doon kami nagkawatak-watak Naapektuhan yung pag-aaral ko dahil dyan medyo napariwara ako. Buti na lang at ngayong matured na tayo, nakabawi-bawi tayo kahit konti. Ang advice ko sa mga bata, kung sakaling magkaroon kayo ng broken family, gawin nyo yung motivation para maging successful sa buhay. Huwag kayong magpapakalugmok. Thank you very much sa question, Bingo. Next question from Jerdy Boy Atienza. Hi, si Idol, Jerdy Boy. Boss, trending na question. Anong opinion mo? Diskarte o diploma? Ikaw, Beb, ano bang masaya? Ako naniniwala ko na mahalaga talagang education, mahalaga ang diploma kasi magiging sandata mo yan sa buhay. Kumbaga, that will be your edge. So, iba pa rin yung may weapon ka talaga. Doon kailangan maging madiskarte ka rin. Kasi nakatapos ka nga kung wala rin namang dito certain path. Lalo na dito sa lugar natin, sa Pilipinas. Kahit madiskarte ka, minsan may discrimination pa rin pag wala kang diploma So minsan kahit magaling ka, pero wala kang diploma, pinipili nila yung may diploma. Ganito ka bulok sa atin sa Pilipinas So hindi ka tulad ng ibang bansa na kahit hindi ka nakapag-aral, basta yung skills mo ipasok, tinatanggap ka sa trabaho. Dito hindi. So para sa akin kasi combination yan dapat na, Beb. Oo. Combination yan palagi, diploma and diskarte. Pero kung sakaling may pera ka, unahin mo ang diploma, unahin mo mag-aral. Kasi once na nag-aral ka, yun nga, sabi nga ni Mrs., advantage mo na yun. Kung sakaling wala ka namang pera o alam mo na yun, yung medyo kapos tayo sa budget at walang pampaaral ang mga magulang natin, dapat matutunan mo ring dumiskarte. Kasi pag sinabi mong diskarte, matututunan mo ring dumiskarte ng pampaaral mo sa sarili mo, di ba? Kasi kung ikaw talaga gusto mong umasenso sa buhay, marami ka dapat alam sa buhay na pagkakakitaan. At the same time, pag kumikita ka na, tutulungan mo na yung sarili mo mapag-aral yung sarili mo. Malaking tulong din sa magulang mo yon, syempre, di ba? So, yun ang sagot namin, Jordy Boy. Maraming salamat sa question. Napakagandang question. From Dark, Master, sino po sa inyo nanligaw, si Mrs. ba o ikaw? O sino una nagbigay ng motibo? Of course siya, no? Wow! Ako yung nanligaw, syempre. No? Pero, hindi rin No. Hindi, kasi ang istorya namin ni Mrs., nililink talaga siya sa katropa ko. Akala ko silang magkakatuluyan. Hindi pala niya type yung katropa ko. Naging close kami, dalawa kami. Hindi namin namalayan, magkasama na kami araw-araw. And yun na nagsimula na yung relationship namin ni Mrs. Bata pa kami. Kung di niyo na itatanong, 17 years na kami currently ni Mrs. So, bata pa lang kami talagang magkasama na kami. So, yun. Thank you very much sa question mo, Dark. Next question from Jack. Si Jack. Shout out, Jack. See you soon, Jack and Mai. Ang aking tapat na kaibigan. Tinutulungan tayo niya ni Jack, lalo na pag may mga kailangan tayo. Andiyan palagi yan. Laging to the rescue yan. May tanong ako, pare. Bakit ang sama ng ugali natin sa Team Yana Zone? Haha, charing. Pero gusto ko tanongin sa inyo ni Hana, at what point ng relationship nyo na-realize mo na si Hana nang gusto mong makasama habang buhay? Same question kay Hana. Abangan ko sa next vlog mo. Ikaw, ano ba? Paano mo ba nalaman na ako na yung gusto mong makasama? From the start. Oo. I mean, ewan ko, meron akong feeling na, ito na to. Though, mga bata pa, pero merong meron akong feeling na, kumbaga merong something na hindi mo maipaliwanag. Ito talaga yung gusto ko. So, tas nagtuloy-tuloy na lang. Ako kasi, Jack, naniniwala ako sa destiny. Pwede mo kasi sabihin na yung kanya-kanyang tao may choice. Pero kung pinili mo yung isang bagay, destined ka na piliin yun So, para sa amin siguro, destined
bond kami sa isa't isa. Nung una kasi, hindi rin kami na magkasundo nito kasi parehas pa kaming immature. Talagang nag-aaway din kami, kagaya rin ng mga normal na couples. Pero marirealize nyo yun na pag nag-mature kayo, marirealize nyo yung mga pinagdaanan nyo is parte pa rin na pala ng proseso eh. So, yung proseso na yan, ayan yung magbibigay sa inyo ng tibay dun sa relasyon nyo. So, yun. Kung yung tanong mo, paano namin nalaman, naramdaman na lang yun. Naramdaman na lang namin na eto na, yung isa't isa talaga yung gusto namin kasama. Hindi namin pinilit yan. Minsan kasi kahit nag-aaway kami, hinahanap pa rin namin yung isa't isa eh. Hinahanap pa rin namin yung... So, yun siguro ang sekreto, yung piliin nyo palagi yung isa't isa at kung destined talaga kayo sa isa't isa, mangyayari at mangyayari yan kahit anong gawin ng iba. Shoutout sa'yo, Jack and Mai! And yan, napakatibay din ang relasyon yan, dalawang yan. Saksi ako dyan sa pagliligawan yan, dalawang yan. Thank you very much sa question. Next, JD Dikitanan the second. Si Jay. Si Jay to. Sino si Angel Borbo noon at ngayon? Si Boga, nung panahon dati, yan, magkakilala na kami ni Jay niyan, matagal na eh. Alam mo naman yung mga kalokohan natin dati, Jay, no? Mga, lagi tayo nasa kalsada, tambay-tambay. Kasama rin sa Black Ten Hood yan si Jay. Ahead kami dyan kay Jay sa batch niyan, no? Kasi kabatch ko sila, Cholo. So, ang buhay namin dati talagang tambay sa kalsada na parang walang kinabukasan, laging lasing, ganon. Araw-araw lasing. Pag nakikita nga kami ng mga kapitbahay, sabihin nila, ay, lasing na naman sila. Ganyan naman, inaabutan kami ng mga magsisimula kami mag-inom, mga tanghali, matatapos kami hanggang kinabukasan na ng umaga. May mga nagdidilig na, yung mga nagwawalis na, halos araw-araw ganun. Ngayon, syempre, nagmamature tayo, marirealize mo na, nagsasawa ka na sa ganun. Nare-realize mo na rin yung mga responsibilidad, nare-realize mo na rin yung mga tama at mali. Naniniwala naman ako na responsible na ako kahit papaano. Dahil na rin yan sa pag-guide ni Mrs. No? Pinili namin talaga na umiwas na sa mga bisyo at mga tropa na hindi dapat samahan. Kasi yung goal namin, namin maabot, ayan talaga yung gusto namin. No? Hindi lang yung goal sa pera, hindi lang yung goal sa pati yung goal namin sa relasyon. So yung tanong mo, dati talaga wala tayong direksyon sa buhay. Pero ngayon, naniniwala ako na kahit pa paano yung naging responsable na naman tayo. Maging responsable ka para maging maayos ang buhay mo. Kasi kung magbabago ka, ikaw lang makapagpabago sa sarili mo. Wala nang iba. Kahit i-guide ka ng iba, kung ayaw mo magbago, hindi ka makakapagbago. So yun, dapat gusto mong magbago para makapagbago. Yes. So maraming salamat, Jay. Shoutout nga pala sa iyo, sa misis mo at sa anak mo na napaka-cute. Shoutout sa inyong tatlo. Alright. Yan. So guys, sumipa tayo ng pwesto, no? Dito tayo sa may puno. From Rizal D. Ang kababata ko yun sa phase 2. Katimate namin yun sa basketball. Ang question nito ay, Idol, sino ang first love mo? Ay. Be careful. Be careful, baka mag-intulok sa'yo. Nakakatakot yung tanong mo, ano? Pero ang first love ko talaga is nanay ko. Ayoko na gandaan. Ay, bakit? First love ko talaga nanay ko, ha? First love ko talaga nanay ko. Oo, it's given. Pero yung Ay, hindi na. Yun lang. Next, Van Damme Roldan. Si Van Damme. Katrabaho ko yan dati sa Science Park. Napakabait na tao niya. Napaka-cool. Question niya, Boss, ano pong may papayo mo sa mga taong nangangarap ring maging vlogger? Palagay ko wala pa akong karapatan na magmarunong o magpayo. No? Pero kung talagang kailangan nila ng payo, ang the best siguro talaga na gawin, mag-enjoy. Kahit saan namang kahit hindi naman sa vlogging, kung hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo, walang mangyayari. Kumbaga, maaga kang tatama rin. Maaga kang susuko, maaga kang magsasawa. Para sa akin, mas maganda kung nag-e-enjoy kayo. Habang nag-e-enjoy kayo, huwag kang mag-expect. Huwag kang mag-expect na sisikat ka. O kasi kami ni Mrs. nag-e-enjoy lang kami. Hilig ko talaga kasi ang editing. No? Sayang naman yung hilig ko kung hindi ko gagamitin sa ganito. Sa ganito kasi napapractice yung editing skills ko, yung videography and photography skills ko. Lahat naman ng talent na binigay sa atin siguro ng Diyos ay dapat nating i-enhance. No? So bakit may itatago na itatago? So gamitin mo lang ang gamitin. May mapala ka man o wala, at least ginawa mo yung gusto mo, nag-enjoy ka, di ba? Makukuha nyo rin yung gusto nyo balang araw. Alam ko lahat tayo gustong kumita, pero hindi dapat ganun yung goal nyo. Ang goal nyo dapat is yung mag-enjoy kayo. Kasi ang goal namin ni Mrs. kaya namin ginagawa to, unang-una dahil hilig ko nga yan. Pangalawa, gusto ko ma-preserve yung mga memories namin. Gusto ko pagtanda namin, nandiyan pa rin yan sa YouTube, makikita ng mga kaapu-apuhan namin. Pangatlo na lang yung pera. Kung magkakapera, alam mo ba, hindi pa kami kumikita dito sa vlogging na to. Hindi pa. At hindi naman ako umaasa. So kung kumita, bonus na lang yun. Pero kung hindi, at least nagawa namin yung mga hilig
namin gawin. Nakapag-preserve kami ng memory. And next is question ni Jagger. Okay, si Jagger, ito yung riding club ko dati. No? Napakabait na tao na ito. Ito yung tanong niya. First meetup, unang magkakilala. First meetup natin o ni Mrs.? Medyo narito ako. Pero kung yung first meetup namin ni Mrs., ang tanong mo, nagkakilala kami dahil in-introduce siya sa akin ng isang friend dahil naghahanap ako ng textmate pa noon. Wala pa mga masyadong Facebook. No? Isa siya dun sa mga naging textmate ko noon. Doon kami nagkakilala. Doon kami unang nagkita nung pinakilala siya sa akin ng friend ko. And next question, mula kay Marlon Rebrida Cavanes. Oy, si tropang Marlon. Tanong lang, idol, kung sa pagrarap mo ba nabighani ang yung misis? To be honest, hindi. Late niya yan na nalaman nung narinig niya na yung mga kanta namin. O kaya hindi siya doon nabighani. Although sabi niya maganda naman daw yung mga compositions ko, yung mga kanta ko. Numahanga siya sa akin bilang rapper. Nagugustuhan din niya yung mga songs na nagagawa natin. Pero doon sa tanong mo kung doon siya nabighani, hindi. Kasi nung naging kami ay hindi pa niya alam na rapper ako.